Paalala mga kahangal, malapit na po tayo sa latest chapter ni Spring, ngunit huwag kayo mag-alala, tuloy-tuloy pa rin ang pag-update natin sa Astral Pet tuwing may lalabas na bagong chapter. Maraming salamat po. Mapupunta na ang eksena na kung saan nagsisimula na ang digmaan sa base city ng pamilyang Tang, habang makikita natin ang dalawang hangal na pamilyang Sito at pamilyang Wang na ginagamit nila ng sabay ang kanilang legendary tier treasure. Sa pagkaaktibo ng kanilang legendary tier treasure, nagpalabas naman ito ng malaking bungo na katunayan na ito ay isang makapangyarihang kayamanan. Kasabay nun, umatake na sila, kaya nang hina naman rito ang mga tauhan ng pamilyang Tang habang nagiging matanda na ang kanilang katawan dahil kinukuha ng malaking bungo ang kanilang lifespan, at isa pa ang epekto nito ay hindi sila makakagamit ng kanilang astral power. Nangamba naman rito ang pinuno ng Tang family dahil ang ginagamit nga raw nila ay isang soul devouring bell. At wika din niya habang nahihirapan, na iyan ay isang maalamat na masamang artifact na hinubog mula sa laman at dugo ng libu-libong tao, at ang isang artifact na ito ay sapat na ang lakas upang supilan ng isang buong pamilya. Natuwa naman rito ang hangal dahil napagtanto nga raw agad ni Tang Linzan ang gamit nilang legendary tier treasure, at sarkastiko din ito na nagsaad na uubusin niya nga raw ang lahi nito dahil sila lamang ay isang hamak na aso lamang sa kanyang paningin. Kasunod nun, pinag-aapakan naman nila ang mga ulo ng mga taga-Tang family para patunayan sa kanila na isa lamang silang aso na kaya nilang tapak-tapakan lamang ng walang kahirap-hirap. Ang family head ng Tang family ay hindi pa rin ito sumusuko, kaya tuloy pa rin itong pinagtatanggol ang kanyang mga tauhan, at wika din ito sa mga hangal na lalaban nga raw sila hanggang kamatayan at titiyakin nga raw nila na hindi sila mapapahiya. At dagdag din niya ang pamilya Tang nila ay balang araw ay maghihiganti, at magbabayad kayo ng 100 beses para dito. Tinuwanan naman siya ng hangal dahil hindi na nga raw ito mangyayari dahil uubusin na nga raw nila ang lahat ng kalahi nito, at kasabay nun, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ilabas na nga raw nila ang kanilang bihag para makita ito ng hangal na pinuno ng pamilyang Tang. Nilabas na ng mga tauhan ang bihag nilang isang babae, sa pagkakita ni Tang Linzan sa bihag ng mga hangal, napasigaw na lamang ito sa pangalan ng kanyang anak na si Yu-er, at nagagalit din ito dahil sa pinaggagawa nila sa kanyang anak. Wika din ng hangal kay Tang Linzan habang sakal niya si Yu-er na alam ng lahat na lihim na nagpalaki ang pamilya Tang ng dalawang batang Panginoon, isa para sa mga anyo at isa para sa mga anino. Ang una ay isang iskolar, mahusay sa astronomiya at heograpiya. Ang pangalawa ay isang mandirigma na may walang hanggan potensyal, bihasa sa sining ng digmaan. Kung hahayaan natin silang umunlad, kung hihintayin natin ang araw na magsanib puwersa, sila ay magiging mapanganib sa kanila, at habang maaga mas mabuting paslangin na niya ang babae na ito bago pa mahuli ang lahat. Kasabay nun, dinikit naman ng hangal ang pagmumukha ni Yu-er sa soul devouring bell para magtanong dito na kung nasaan nga raw ang kapatid nito. Hindi naman nagsalita rito si Yu-er kahit na nahihirapan na ito sa pagkuha ng kaluluwa niya sa soul devouring bell dahil ayaw niya nga raw mapahamak ang kanyang kapatid. Binalaan naman siya ng hangal na kung hindi ito magsasalita, ipaparanas niya nga raw ang soul devouring bell sa kanyang kamatayan. Ngunit nagmatigas pa rin rito si Yu-er dahil naalala niya ang kanyang kapatid ay namumuhay ng payapa ngayon, kaya pakiusap maging maayos nga raw ito, at wag na nga raw ito babalik dahil mapapahamak lang siya rito. Sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang may umatake sa soul devouring bell kaya nawasak ito ng walang kahirap-hirap. Ang may gawa pala nito ay si Rylan gamit ang kanyang makapangyarihang sandata na galing pa kay Spring. Bumaksak naman rito ang dalawang hangal dahil sa pagkasabog ng kanilang legendary tier treasure, at nagtaka din sila na kung sino nga raw ang may gawa nito. Namangha naman rito si Tang Linzan dahil isang maalamat na kayamanan, ang buhay ng isang buong pamilya ay nawasak lamang ng isang iglap. Balik naman sa hangal habang nagwawala nga ito sa kanyang mga tauhan na kung sino nga raw ang nang-istorbo sa kanilang ginagawa, at dalhin nga raw nila ito sa kanya. Ngunit bago pa lamang magawa ng kanyang mga tauhan na hanapin ito, bigla na lamang gumalaw ang sandata ni Rylan, at sa mabilis na galaw ng sandata ni Rylan bigla na lamang nahiwa ang mga leeg ng mga tauhan ng hangal na walang kahirap-hirap. Pagkatapos nun, bumalik na ang sandata ni Rylan sa kanya at sumigaw nga ito na nandito na nga raw siya. Napaiyak naman rito si Yu-er dahil nakita na niya ang kanyang kapatid.
At sarkastiko din na nagsalita si Rylan sa mga hangal na family head na ang kapal nga raw ng pagmumukha nila dahil umatake nga raw sila na wala pa siya, kaya ngayon uubusin niya nga raw ang mga ito hanggang wala nang matira sa kanila. Natuwa naman na pinupuri ni Tang Linzon si Rylan dahil si Rylan nga raw ay isang aerial mastery at naabot na nga raw niya ang pinakamataas na antas nito, at ito din ay isang 9th tier expert na ngayon. Sinabi naman rito ng hangal na wala nga raw itong pakialam kung malakas na ito dahil kakaunlad lamang niya sa antas na ito, kaya sa ganun dali-dali na niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na dakpin na nga raw nila ang mayabang na babae na ito, at umatake na nga raw sila ng sabay-sabay. Nagsabay-sabay naman ang mga tauhan ng mga hangal habang nilalabas nila ang kanilang astral pet sa portal. Ngunit si Rylan ay hindi naman nabahala dahil napakahina nga raw nila at napakabagal. Kasunod nun, naghanda na si Rylan at ginamit na niya ang kanyang astral power sa kanyang sandata. Magsisimula pa lamang umatake ang mga hangal, nang biglang umatake si Rylan ng napakabilis. Kaya sa ganun hindi na namalaya ng mga hangal na napaslang na pala sila kasama ang kanilang mga astral pet na putol-putol na ang mga katawan nito sa maraming bahagi. Nagulat naman rito ang isang patay gutom na hangal dahil madali lamang niyang tinalo ang kanyang siyam na antas na bituin na kalasag. At madali niya din napaslang ang tatlong kataas-taasang nilalang. At nagtataka din ito na kung anong araw uri ng espada na iyon. Ito ba ay isang mataas na legendary tier treasure? Wika ni Rylan kay Tang Linzon habang kaharap niya pa ang ibang mga kalaban, na ang Soul Devouring Bell nga raw ay nawasak na, kaya magbabalik na nga raw ang kanilang astral power at sinabihan niya din ito na siya na muna nga raw ang bahalang magprotekta kay Yor. Sumang-ayon naman rito si Tang Linzon kaya bumalik na ito sa pakikipaglaban sa mga hangal, at sarkastiko din ito na nagsaad kay Rylan, na ipakita nga raw nila sa kanila na kung papaano maging walang awa dahil sa mga pinaggagawa nila sa kanilang pamilya, at walang sinuman ang etitira sa kanila. Tumingin naman ng seryoso si Rylan kay Tang Linzon na katunayan na sumasang-ayon ito sa mungkahi niya. Pagkatapos nilang mag-usap, bigla na lamang umatake ang mga hangal kay Rylan, ngunit madali niya lamang ito napigilan, kahit na magsama-sama pa sila ay hindi ito magiging sapat para mapa-address siya. Sa muling pangalawang pagkakataon madali lamang natalo ni Rylan ang mga hangal sa pamamagitan lamang na pagdaan niya sa mga kalaban, at makikita din natin si Rylan ay patungo na ito sa mga iba pang mga kalaban. Nagmamayabang naman rito ang isang hangal na ipapakita niya nga raw ang kanyang ace astral pet, ngunit may sasabihin pa sana ito, nang biglang sumulpot si Rylan sa kanyang harapan kaya wala man lang pa. Sabi-sabi ay napaslang na ito. Nagalit naman rito ang dalawang cockmole na hangal kaya napagdesisyon na nila na ilabas na ang kanilang makapangyarihang astral pet na nasa mataas na antas, at wika din nila pagbabayaran nga raw nila si Rylan sa ginawa niya sa kanilang mga tauhan. Kasabay nun, pinalabas na nila ang kanilang dalawang astral pet na isang kabayong gagamba, at isang kalabaw na may panipit at may kamay din ng oso. Sumugod naman rito ang mga tauhan ng taga-pamilyang Tang para protektahan ang kanilang young mistress. Napansin naman ito ng mga hangal kaya dali-dali nilang inutusan ang halimaw na kalabaw na umatake nga raw ito gamit ang kanyang osong kamay. Nakita naman ng kapitan ng hukbo ang gagawin ng halimaw kaya dali-dali itong umatake gamit ang kanyang blazing sun flash. Napatamaan niya naman ang pagmumukha ng halimaw, kaya nagbigay ito ng utos sa mga sundalo na ito na nga raw ang tamang oras para atakihin ito. Sa mga sinabi ng kapitan, napangisi na lamang rito ang dalawa dahil ang ganung pag-atake ay walang saysay sa antas ng halimaw nila, kaya sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang umatake ang halimaw na kalabaw, kaya ang mga karamihan sa mga tauhan ng pamilyang Tang ay namatay at madami din ang napinsala sa pag-atake ng halimaw na ito. Nangamba naman rito ang kapitan dahil hindi nga raw gumana ang kanyang ginawa. Kasabay nun, sumabay na si Tang Linzon sa pag-atake sa mga kalaban kaya inutusan na niya ang kanyang mga tauhan niya na sumugod na nga raw sila. Sumang-ayon naman rito ang kanyang mga alagad kaya naghanda na silang umatake gamit ang kanilang mga flying astral pet. Napansin naman ito ng hangal kaya dali-dali niyang inutusan ang kanyang gagambang kabayo na maglabas nga raw ito ng napakakapal na berdeng usok para hindi nila mapansin ang kanilang gagawin. Nagtagumpay sila sa kanilang balak kaya hindi agad nakagalaw ang mga tauhan ni Tang Linzon dahil hindi nga raw nila inaasaan na may kapangyarihan sila na ganito, kaya sa ganun ginawa naman nila ito na pagkakataon para atakihin si Rylan na palihim. At nagtagumpay naman sila kaya dali-dali naman umatake rito ang dalawang halimaw sa lokasyon ni Rylan,
Napansin naman ito ni Yor kaya sinigawan niya si Rylan na may paparating nga raw na atake sa kanyang likuran at mag-ingat nga raw ito. Narinig naman ito ni Rylan, ngunit mababakas sa kanyang pagmumukha na wala man lang halong pangamba, kaya sa mabilis na paghampas ni Rylan sa kanyang sandata mabilis lamang nagkaputol-putol ang katawan ng halimaw sa maraming bahagi. Natuwa naman rito si Yor dahil napakabilis nga raw natalo ni Rylan ang mga halimaw, at ninitihan din siya ni Rylan. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang may lumitaw na galamay sa kanyang likuran, kaya tuluyan na itong natali sa mga galamay na ito, at wika din ni Rylan na hindi niya nga raw inaasahan ang plano ng mga iyon. Tumatawa naman rito ang patay gutom na hangal, at wika din ito na hindi niya pa ba nakita ang isang battle pet na maging puppet ng bangkay, kahit naputulin mo ito sa mga piraso, hindi ito mapapahamak. Pinagpawisan naman rito si Rylan dahil laking pagkakamali niya nga raw dahil binaba niya nga raw ang kanyang depensa, natuwa din rito ang isang hangal, kaya dali-dali itong sumugod para paslangin na si Rylan, at bago niya ito ginawa nagsalita pa ito ang kanyang mga Meridians ay nakasiliw na kaya hindi na siya pinapayagang gumamit ng kanyang astral power, kaya ito na ang magiging katapusan niya. Sa mga nasaksihan ni Yor napapasigaw na lamang ito sa pangalan ni Rylan. Pinikit na lamang ni Rylan ang kanyang mga mata dahil tinatanggap na niya ang kanyang kamatayan dahil wala na itong magagawa sa kanyang sitwasyon. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nawasak ang sandata ng hangal. Ang nagligtas kay Rylan ay walang iba kundi si Skelly, at dahil sa utos ng ating bida na bantayan si Rylan ay nandito si Skelly para tulungan ito. Nagulantang naman rito ang hangal dahil parang kaharap ng araw niya ang kamatayan. Ngunit hindi na ito pinagalaw ni Skelly dahil gumamit ito ng Slashing Void para tuluyan na itong paslangin, sa ginawa ni Skelly nagkaroon naman rito ng napakalakas na pagsabog. At wika din ni Skelly habang makikita natin ang kanyang napakalakas na presensya na walang sinuman ang makakagalaw kay Rylan dahil sa utos ng kanyang master. Sa kabilang banda mapupunta na ang eksena sa sentro ng Bay City, habang si Spring at ang kanyang makapangyarihang astral pet, nang bigla na lamang silang huminto dahil nakita na nila na kung saan nanggagaling ang paghingi ng tulong ng mga tao. Nagulat din si Spring dahil bihag pala sila ng malaking titan, nanggalaitin din ito sa galit dahil ito nga raw ay isang transcendence void na halimaw, at makikita din natin ang isang misteryosong nilalang na may ginagawa itong kababalaghan sa mga tao. At kasabay nun, nagpalabas naman si Spring ng kanyang astral power sa kanyang kamay dahil nagagalit nga ito dahil madami na nga raw itong pinaslang na tao, kaya sa ganun dali-dali na itong umatake sa Titan na halimaw gamit ang kanyang Godly Punch. Napansin naman ito ng halimaw kaya walang kahirap-hirap niyang naiwasan ang atake ni Spring sa pamamagitan ng pag-teleport nito sa kanyang likuran. Hindi naman nabahala rito si Spring kaya sa muling pangalawang pagkakataon umatake ito ulit ng napakalakas. Ngunit bago niya pa ito nabitawan bigla na lamang lumitaw si Georgiana sa kanyang harapan, wika naman ni Georgiana kay Spring na may nakakalimutan nga raw ito. Dahil ito ang kailaliman na naghihiwalay sa iyo mula sa kaharian ng langit. Isang kalaliman na hindi mo kailanman malalampasan. Kahit wala ang puwersa ng batas, wala kang kapangyarihan. Kung ang paglipas ng kawalang kabuluhan ay humihina na. Mga kahangal medyo magulo yung storyline, kahit na ako ay naguguluhan din sa chapter na ito, at sa tingin ko na naginib lang si Spring sa pakikipaglaban niya sa makapangyarihang halimaw na isang transcendence. Pagkatapos managinip ni Spring bigla na lamang itong nagising dahil tinatawagan siya ng kanyang alalay na Elder sa kabilang linya, wika naman ni Elder kay Spring na kung kamusta ng araw ito. Sinagot naman siya ni Spring na wag ng araw itong mag-alala sa kanya dahil ayos lamang siya, at nagtanong din si Spring na kung ano ng araw ang kalagayan ng proyekto ng bond contract. At kamusta ng araw si Zhong Lingtong? Sinagot naman siya ng Elder na hindi nga raw paniniwalaan ang sasabihin niya kay Spring pero ang daming pagdududa at reklamo ang nag-iipon. Sinasabi nila na malapit nang masira ang pasukan ng gusali ng Beast Coaches Association dahil sa mga nagpoprotesta. Nagulat si Spring kaya sinabi niya sa Elder na kung importante nga raw iyon, babalik nga raw siya kaagad dyan pagkatapos ng kanyang ginagawa. Wika din ng Elder na walang pangangailangang magmadali. Pakiusap, hayaan ninyong ipaliwanag ng matandang ito. Ang reputasyon ng aming tindahan sa agarang pagpapahusay ng mga kakayahan ng mga alagang hayop ay halata. Patuloy ang pagdagsa ng mga customer at mga order. Sa paglipas ng panahon, nakabuo ito ng isang reputasyon.
Ito ang laki ng elite research team na una mong hiniling para sa proyektong ito, at ito din ang kasalukuyang bilang ng mga mananaliksik na talagang nagtatrabaho sa proyektong ito. Ang kasunduan ay nagpapahintulot sa mga Beastmaster na anihin ang bahagi ng paglago ng kanilang kapartner. Ang proyektong ito ay magbabago ng lahat, at pati pagsasanay ng mga halimaw, pati na rin ang mismong kahulugan ng mga tagapag-alaga ng halimaw. Kaya, pakiusap nga raw maghintay lang si Spring sa kanyang hiniling na bound contract. Natuwa naman rito si Spring, kaya napasambit na lamang ito sa kanyang isip, sa wakas, nailatag ko na ang pundasyon para maabot ang Skylayer. Walang dahilan para mag-isip ng labis. Sa ngayon, ang pangunahing prioridad ko ay iligtas ang mga kaalyado na patuloy na lumalaban sa Void Beyond. Bawat buhay na nailigtas ay nagpapalakas ng ating kapangyarihan. Kapag natapos na ang kontrata, sila ay magiging ganap na handa, kaya sa pagdating ng panahon tatalunan niya nga raw ang isang Transcendence Void. Kasunod nun, sinabihan niya naman ito na ipagpatuloy nga raw nila ang pagproseso nito at balitaan na lamang siya kapag tapos na ito. Sumang-ayon naman rito ang Elder na oo, at wika din niya, nasuri na nga raw niya ang distress signal na pupuntaan niya, at galing ito sa Yuan Family Manor. Kung makuha natin siya sa ating panig, tiyak na magiging mas malakas ang ating koponan. Ang parehong pamilyang Yuan ang nagpalaki kay Yat Ikan, isa sa tatlong maalamat na tagapangalaga ng mga halimaw sa ating kontinente. Napaisip naman rito si Spring dahil si Yat Ikan ang kanyang matalik na kalaban, gayunpaman, si Yat Ikan ay may kasaysayan ng pang-aapi ngunit hindi nakipag-alyansa sa mga Voidwalker, na medyo kakaiba. Ito ay talagang nagpapaisip sa kanya para muling suriin ang kanyang pananaw sa kanya. Pagkatapos mag-isip-isip ni Spring, tinawag naman siya ng kanyang astral pet para ipahiwatig rito na nasa lokasyon na sila ng kanilang pupuntahan. Kasabay nun, sinuri naman ito ni Spring, dahil hindi pa nga raw siya huli para iligtas ang mga ibang tao mula sa baba. Sa kabilang banda, pinapalibutan na ang mga sundalo ng mga mababangas na halimaw sa baba. Nahuli naman rito ang isang lalaki, kaya sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na hayaan na nga raw niya siya at umalis na nga raw ang mga ito. Sumang-ayon naman rito ang mga kasamahan niya, ngunit ang kanilang young miss ay bigla na lamang itong sumugod para iligtas ang kanyang tauhan sa kapahamakan. Nangamba naman rito ang elder dahil masyado nga raw ito na padalos-dalos sa kanyang ginagawa. Ngunit wala naman pakialam rito si Yuan kaya dali-dali niyang inatake ang halimaw kaya sa kabutihang palad na ligtas naman niya ang kanyang tauhan, kaya sa kanyang ginawang pagliligtas na pagod naman ito ng sobra. Ngunit nagkaroon lamang rito ng malaking problema dahil ang isang halimaw ay papaatake na sa kanyang likuran. Nag-alala naman rito ang kanyang mga tauhan dahil hindi rin nila napansin ang halimaw sa likuran ng kanilang young miss kaya dali-dali naman silang tumakbo para iligtas ito. Pinagpawisan naman rito ng malamig si Yuan dahil ito ng araw ang magiging katapusan niya. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang namatay rito ang halimaw sa pamamagitan ng isang malakas na atake. Nagulat din si Yuan at dali-dali niyang sinabihan ang kanyang mga tauhan na tumingin nga raw sila sa kalangitan. Ang nakita pala ni Yuan ang teknik ng ating bida na tinatawag niyang Giant Shadow Fist Technique. Makikita din natin na ito ay papabulusok ang maraming fist technique sa mga halimaw. Nangamba naman rito ang mga halimaw kaya nagsitakbuhan na lamang sila sa takot na mapaslang sila kaagad. At makikita din natin ang isang makapangyarihang halimaw, na walang awa niyang hinahati ang kanyang kapwa niyang halimaw sa 2 piraso. Natakot naman si Yuan sa kanyang nasaksihan dahil ito nga raw ang pinuno ng mga halimaw na ito. Wika din ni Yuan na anong nakakatakot na puwersa ang nagmumula sa halimaw na ito, at kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para mapabagsak ang mga halimaw na iyon, pero ang bagay na iyon ay parang pinunit ang mga ito na parang papel lang. Wika ng pinuno ng mga halimaw habang nagbabago. Na ito ng anyo dudurugin niya nga raw ang atake ng ating bida sa pamamagitan ng kanyang kompletong anyo. Walang katakot-takot niyang hinarap ang atake ng ating bida na isang giant fist, kaya sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang itong pinagpawisan dahil nagkamali nga raw ito sa kanyang ginawa, dahil ang atake nga raw ni Spring ay napakalakas. Kaya sa pagmamayabang ng pinuno ng mga halimaw na ito, tuluyan na itong namatay na parang langgam.